Mga Kairos, naku po, mukhang hindi na naman tayo matatahimik sa isyung ito. Isang matinding usap-usapan na naman ang kumakalat ngayon sa social media, at kapag ito raw ay nagkatotoo, malaking gulo talaga ang posibleng kahantungan. Usap-usapan ngayon ang balitang di umano'y ipapatulfo si Kailan Gaprab ng kampo ng mama ni VNC. At dito pa lang mga Kairos, marami na ang napareact, may nagulat, may nagalit, at may nalungkot. Pero ang pinaka-nangingibabaw na tanong ng lahat, totoo ba ito? O isa na naman itong haka-haka na pinalaki ng intriga? Sa mga hindi pa nakakaalam, matagal nang konektado ang pangalan ni Kailan Gaprab sa pagtulong sa mga nangangailangan. Kaya naman para sa kanyang mga supporters, tila hindi agad nila matanggap na madedawat siya sa ganitong klaseng issue. Para sa kanila, isang malaking katanungan kung bakit siya maaabot sa puntong ito. Ngunit heto ang twist mga Kairos, isang screenshot ng mensahe ang kumalat, kung saan may pahayag na tila may hinanakit at balak ng dalhin ang usapin sa mas mataas na level. At dahil sa salitang, tulfo, lalo pang uminit ang sitwasyon. Alam naman natin kapag nasangkot ang, tulfo, hindi biro ang magiging epekto nito. Maraming kaso na ang nabigyan ng atensyon, maraming buhay ang nabago, pero marami rin ang mas lalong nag-ulo dahil sa public exposure. Kaya naman ngayon pa lang, hati na ang opinyon ng netizens. May mga nagsasabi, kung may katotohanan, ilabas na ang ebidensya. Habang ang iba naman ay depensa agad, sandali lang. Baka naman hindi pa kumpleto ang kwento, huwag agad husgahan si Kailan Gaprab. At dito na nga pumapasok ang mas maselang bahagi ng kwento, dahil nadadamay na rin ang pangalan ni VNC. Isang babaeng kilala sa pagiging tahimik at merespeto, kaya maraming netizens ang nagtataka kung bakit tila umabot sa ganitong sitwasyon ang lahat. Mga Kairos, sa gitna ng ingay at intriga, isang bagay ang malinaw, maraming emosyon ang involved dito. Hindi lang ito simpleng issue, ito ay kwento ng relasyon, tiwala, at posibleng hindi pagkakaintindihan na lumaki dahil sa social media. Pero teka lang, bago tayo tuluyang magpadala sa emosyon, mahalagang tandaan, wala pang kumpirmadong detalye sa lahat ng ito. At gaya ng lagi nating sinasabi, ang bawat kwento ay may dalawang panig, at minsan, may pangatlo pa. Kaya sa segment na ito, sisimulan nating himayin ang mga pangyayari, isa-isa nating aalamin kung saan nagsimula ang issue, sino ang mga involved, at ano ang posibleng katotohanan sa likod ng viral na usapan na ito. Dahil kung totoo man, naku po, hindi lang simpleng gulo ang haharapin dito, kundi isang isyung maaaring magbago ng tingin ng maraming tao sa mga taong involved. At kung hindi naman totoo, mas lalong kailangan itong linawin, dahil may mga pangalan at reputasyon na nakataya. Mga Kairos, humanda kayo. Dahil ito pa lang ang simula. Sa susunod na segment, aalamin natin kung saan nga ba nagsimula ang lahat, at ano ang laman ng kumakalat na mensahe na lalong nagpainit sa isyung ito. Mga Kairos, dito na nagiging mas mabigat ang usapan dahil kung totoo man ang kumakalat na balita na may ipapatulfo laban kay Kailan Gaprab dahil sa reklamo umano ng mama ni VNC, malaking gulo talaga ang pwedeng kahantungan nito. Pero linawin natin agad, mga Kairos, wala tayong dapat agad husgahan dito, lalo na kung ang basehan lang ay mga kumakalat na usapan at emosyon ng mga netizens. Sa totoo lang, kung titignan natin ng maayos ang sitwasyon, mukhang hindi naman ganun ka-simple ang nangyayari. Maraming nakikisawsaw, maraming nagko-comment, at may mga haka-haka na rin kung sino ang posibleng nag-udyok o nakapagpainit ng sitwasyon sa panig ng pamilya ni VNC. Pero ang tanong, totoo ba talaga ang mga ito, o nadadala lang tayo ng emosyon at maling impormasyon? Kasi kung mapapansin natin, sa mga ganitong isyu, kadalasan hindi iisang tao lang ang pinagmumulan ng gulo. May mga bulong, may mga screenshots na hindi kompleto, may mga edited na kwento, at higit sa lahat, may mga tinatawag na wakwak na nagpapalakas ng ingay sa paligid. Sila yung klase ng tao na imbes na ayusin ang sitwasyon, mas lalo pang pinapainit at pinapalala ang misunderstanding. Kaya posible rin na ang mama ni VNC ay nadala lang ng emosyon, ng mga nabasa o narinig na hindi kumpleto ang kwento. Hindi natin siya agad masisisi, kasi kung ikaw ang isang magulang at may naririnig kang negatibo tungkol sa anak mo o sa mga taong malapit sa kanya, natural lang na mag-react ka. Pero ang mahalaga dito, hindi agad tayo magbabe sa galit o bagzo ng damdamin. Ngayon, tungkol naman kay Kailan Gaprab, dito tayo dapat maging patas.
Kasi sa dami ng tumutulong at gumagawa ng mabuti, si Kailan Gaprab ay isa sa mga kilalang nagbibigay ng suporta, hindi lang sa isang tao kundi sa maraming beneficiaries. Kaya kung may nagsasabing may kasalanan siya agad-agad, dapat may matibay na basehan, hindi lang sabi-sabi o haka-haka ng mga nakikisali sa gulo. Ang masakit dito, imbis na ang focus ay nasa pagtulong, napupunta sa intriga at misunderstanding. Parang yung mga wakwak na binanggit natin, sila yung parang apoy na nag-aapoy pa lalo sa isang maliit na usok hanggang sa maging malaking sunog. At kapag ganito ang nangyari, ang unang nasisira ay tiwala ng mga tao. Kaya kung titingnan natin ng mas malawak, ang tanong talaga, sino ba ang nakikinabang sa gulong ito? Kasi kung walang malinaw na ebidensya, mukhang may mga taong gusto lang magulo ang sitwasyon o matter ng pamilya laban sa isa't isa. At dito nagiging delikado, kasi nadadamay ang pangalan ni Kailan Gaprab kahit wala pang malinaw na basehan. Mga Kairs, mahalaga na maging kalmado tayo sa ganitong mga issue. Huwag tayo agad maniwala sa isang side lang ng kwento. Bigyan natin ng pagkakataon na lumabas ang buong katotohanan bago tayo humusga. Kasi sa huli, kapag mali ang pinaniwalaan natin, baka tayo pa ang maging dahilan ng mas malaking gulo. At para kay Kailan Gaprab, kung may isang bagay na malinaw sa nakaraan, ito ay ang patuloy niyang pagtulong at pag-angat ng mga taong nangangailangan. Kaya kung may issue man ngayon, mas mainam na hintayin muna ang malinaw na paliwanag kaysa magpadala sa ingay ng paligid. Dito sa sitwasyon na ito, isa lang ang sigurado, ang katotohanan hindi yan nababay sa ingay, kundi sa malinaw at kumpletong kwento. Kaya huwag muna tayo sa agaran hasga, mga Kairs. Hintayin natin ang buong linaw bago tayo maniwala sa kahit anong ipapatolfo o akusasyon na lumulutang ngayon. Mga Kairs, sa pagpapatuloy ng isyung ito, lalo pang umiinit ang usapan dahil kapag naririnig na ang salitang tulfo, automatic talaga na mas maraming netizens ang napupukaw at mas lalong lumalaki ang ingay sa social media. Pero tandaan natin, hindi lahat ng umiikot na balita ay ibig sabihin ay may solidong basehan agad. Sa ngayon, ang pinakaimportante nating dapat tingnan ay kung ano ba talaga ang totoong nangyari sa pagitan ng panig ni VNC at ng Kailan Gap team. Kasi kung sa ingay lang tayo magbabase, madaling madala sa maling interpretasyon ang buong sitwasyon. Lalo na kapag maraming emosyon ang nakasakay, galit, takot, at kung minsan ay pag-aalala ng pamilya. Kung totoo man na may reklamo o may sinabi ang mama ni VNC tungkol sa ipapatolfo, hindi pa rin natin masasabi agad kung sino ang may mali. Kasi kadalasan sa ganitong sitwasyon, may kulang na impormasyon sa gitna. Pwedeng may misunderstanding, pwedeng may maling nakaabot na kwento, o pwedeng may ibang tao na nagpalala ng sitwasyon bago pa man ito umabot sa ganitong level. Dito pumapasok ulit yung sinasabi natin sa mga naunang segment, yung mga wakwak o mga taong mahilig magpalala ng issue. Kasi sila yung klase na imbis na ayusin ang gusot, mas lalo pa nilang pinapalaki sa pamamagitan ng tsismis, edited screenshots, o kaya mga pahaging na walang buong konteksto. At kapag kumalat na sa social media, mahirap nang habulin ang buong katotohanan. Kaya hindi rin natin pwedeng agad idikit ang pangalan ni Kailan Gaprab sa kasalanan kung wala namang malinaw na ebidensya. Ang mabigat dito, sa dami ng mga nakikisawsaw, parang nawawala na yung totoong pinag-ugatan ng issue at napapalitan na lang ng ingay at opinyon ng iba't ibang tao. Kung iisipin natin ng maayos, si Kailan Gaprab ay kilala sa pagtulong at pagbibigay ng pagkakataon sa maraming kabataan at pamilya na may ahon sa hirap. Kaya kung may ganitong klase ng issue na lumalabas, natural lang na mabigla rin ang supporters at magtanong kung ano talaga ang nangyayari. Pero mas mahalaga pa rin na manatili tayo sa pagiging patas. Hindi rin natin dapat kalimutan na kapag may involved na pamilya, lalo na isang magulang, mataas ang emosyon na kasabay nito. Kaya posible rin na may misunderstanding lang na pinalala ng mga nakapaligid o ng mga nakarating na impormasyon na hindi kompleto. Ang tanong ngayon, may official ba na malinaw na paliwanag? May konkretong detalye ba na nagpapakita kung saan talaga nagugat ang galit o reklamo? Kasi kung wala pa, lahat ng naririnig natin ngayon ay nasa haka-haka pa lamang. Mga Kairs, mahalagang paalala ito sa ating lahat, sa panahon ng social media, mabilis kumalat ang kwento, pero hindi lahat ng mabilis ay tama. Kaya kung may isang bagay tayong dapat gawin, ito ay maghintay ng malinaw na impormasyon bago tayo humusga o magturo ng sisi. At sa gitna ng lahat ng ito, sana ay huwag mawala sa isip ng lahat kung ano ba talaga ang mas mahalaga, ang kapakanan ni VNC at ng mga taong involved,
hindi ang ingay ng social media o ang palakasan ng opinyon. Kasi sa huli, kapag lumabas na ang buong katotohanan, doon pa lang natin makikita kung ano talaga ang nangyari. At sana, kung anuman ang pinagmulan nito, maayos pa rin sa tamang paraan ng walang masisirang relasyon at walang madadami na walang kasalanan. Abangan natin, mga Kairos, dahil mukhang mas malalim pa ang kwento sa likod ng isyong ito kaysa sa nakikita natin ngayon. Mga Kairos, sa huling bahagi ng isyong ito, gusto nating mag-iwan ng malinaw na mensahe. Huwag tayong padalos-dalos sa paghuhusga lalo na kung ang pinanggagalingan lang ng balita ay ingay, haka-haka, at emosyon ng iba't ibang panig. Sa ngayon, maraming kumakalat na kwento tungkol sa ipapatolfo na issue, pero hanggang wala pang malinaw at opisyal na paliwanag mula sa mismong mga sangkot, hindi natin pwedeng gawing basehan ang chismis para sirain ang pangalan ng kahit sino. Lalo na kay Kaylen Gaprab na matagal nang nakilala sa pagtulong at pagbibigay ng pagkakataon sa mga nangangailangan. Kung tutuusin, sa mga ganitong sitwasyon, kadalasan hindi naman iisang tao lang ang pinagmumulan ng gulo. May halo itong misunderstanding, may mga nadadamay na impormasyon na hindi kompleto, at minsan may mga taong nagpapalaki pa ng isyu sa social media para lang mapansin o makasali sa usapan. Kaya dapat maingat tayo kung kanino tayo naniniwala. Sa panig naman ng pamilya ni Viancy, natural lang na may emosyon dahil kapag usaping anak at pamilya na ang involved, talagang sensitibo ang reaksyon. Pero hindi rin ibig sabihin na lahat ng emosyonal na pahayag ay agad ng katotohanan sa kabuuan ng kwento. Kailangan pa rin ng linaw at maayos na usapan sa pagitan ng mga sangkot. Kaya kung may isang bagay na dapat nating tandaan dito, ito ay ang pagiging patas. Hindi sapat ang isang side ng kwento para magdesisyon tayo kung sino ang tama at mali. Lalo na sa panahon ngayon na mabilis kumalat ang impormasyon pero hindi lahat ay verified. Para kay Kaylen Gaprab, mahalaga rin na manatili siyang kalmado at patuloy na ipakita ang transparency kung kinakailangan, dahil sa ganitong mga issue, ang tahimik at maayos na paliwanag ang mas nakakatulong kaysa sa patutsadahan sa social media. Ganon din sa kabilang panig, mas mainam ang maayos na usapan kaysa sa pagdadala agad sa public confrontation. Mga Kairos, huwag nating hayaang ang ingay ng social media ang maging basehan ng ating paniniwala. Sa huli, ang katotohanan pa rin ang mananaig, kahit gaano pa ito katagal lumabas. At kapag lumabas na ang buong kwento, doon natin mas maiintindihan kung ano talaga ang nangyari. Sa ngayon, ang pinakamakabubuti ay maghintay, maging mahinahon, at huwag magdagdag sa gulo. Kasi ang isang maliit na maling haka-haka, kapag pinatulan ng marami, pwedeng maging malaking isyu na makakasira ng reputasyon at relasyon ng mga taong walang kasalanan. Kaya dito natin tatapusin, mga Kairos, naway maging aral ito sa ating lahat na sa bawat balita, hindi agad paniniwala ang kailangan, kundi pag-unawa at katotohanan. Abangan natin ang susunod na updates kung sakaling may malinaw ng pahayag mula sa mga sangkot, dahil doon lang natin malalaman ang buong katotohanan sa likod ng isyong ito.